Good day everyone, I am Mark Harold A. Claudio, a student from Tarlac State University in a course of Bachelor of Technology and Livelihood Education, major in Industrial Arts. So for today's video, we will going to discuss about the two-stroke engine and four-stroke engine na gasoline and diesel. So first, pag-aaralan muna natin ang two-stroke engine. Bakit nga ba tinawag itong two-stroke engine? Two-stroke engine dahil meron siyang dalawang cycle. Ano nga ba ang dalawang cycle sa two-stroke engine? Yung tinatawag natin na power and exhaust stroke. And then yung compression and charging stroke. Yun yung dalawang cycle sa two-stroke engine natin. So, sa two-stroke engine natin, meron tayong basic components. Ang basic components natin dito is yung piston, connecting rod, crankshaft, combustion chamber, spark plug. Yun yung tinatawag natin na basic components sa two-stroke engine. Meron din tayong tinatawag na fuel delivery system. Exhaust port, intake port, transfer port, and yung isa pa is yung carburetor natin. Siya yung nagbubuga ng air and fuel mixture natin papasok sa ating two-stroke engine. So, dito sa aming diagram, mapapansin nyo ay ang pinagkaiba nito sa four-stroke, meron dito transfer port. At dito, makikita nyo sa aking diagram na itong piston natin is nakababa. Naka-open yung transfer port at saka yung exhaust port. So, bakit naka-open ng sabay? Dahil dyan, pumapasok, sa transfer port, pumapasok yung tinatawag natin na fuel-air mixture. And then, lumalabas yung na-ignite o nasunog ng spark plug na fuel and air mixture sa ating exhaust port. So, sabay yun. So, after nun, magko-compress. Kapag nag-compress siya, yung piston natin, ko-compress niya hanggang sa top dead center, mag-open naman yung intake port natin. While compressing the fuel and air mixture hanggang sa top dead center, nagpapapasok din yung intake port natin. And then, naka-close yung transfer port and then yung exhaust port natin. So, pagka-compress niya din sa taas, papasok yung fuel air mixture natin na binuga ng carburetor, nagko-compress siya ngayon dyan. At pagka-ignite, na-ignite ng spark plug yung fuel and air mixture natin, yun yung magtutulak pababa sa ating piston, kaya magbubukas ulit yung transfer port natin at yung exhaust port. So, ganun yung cycle ng two-stroke engine. Two-stroke engine, dalawa nga lang yung cycle. So, yun lang yung cycle niya. Ngayon, pag-aaralan naman natin ang four-stroke engine. Sa four-stroke engine natin, unahin natin yung sa gasoline. Bakit tinawag itong four-stroke engine? Tinawag itong four-stroke engine dahil meron siyang four-stroke cycle. Una, intake, compression, power, and then yung exhaust natin. Meron din tayong tinatawag dito na basic components sa ating four-stroke engine. Ito yung piston, piston ring, connecting rod, and crankshaft. Then yung fuel delivery system natin dito is yung intake manifold, intake and exhaust valve, and then to spark plug natin tsaka yung carburetor. Yun ang fuel delivery system sa four-stroke engine. Sa diesel naman, yun yung sa ating gasoline spark plug. While sa ating four-stroke engine na diesel, ang ginagamit nun is fuel injector. Yun yung pinagkaibahan nila. Fuel injector sa diesel, sa petrol or sa gasoline is spark plug. So first, ating pag-aralan ang piston ring. Piston ring. Sa piston ring natin, meron tayong dalawang klase. Una is top ring, una is compression ring, and then yung oil ring. So, sa compression ring natin, meron tayong dalawang bahagi rin nito. Una is top ring and second ring. Sa oil ring natin, meron din dalawang bahagi. Yung ring and yung wave ring. So, sa compression ring, paano natin malalaman kung yung sa compression ring, yung dalawang bahagi is top ring or second ring. Yung top ring, malalaman natin na siya yung nasa taas na butas na nilalagay natin dahil siya yung top ring kapag ito ay uncoated at may nakalagay na top 1, top, and then 1.
And malalaman din natin na siya yung sa top ring kapag ito ay shiny at smooth edges. So ano nga bang trabaho ng top ring? Sa top ring, ang trabaho nito is to make a barrier from the gas leakages. So, gumagawa siya ng barrier sa mga gas leakages. At dahil naman sa top 2, malalaman natin na top ring ay top 2 ring ito kapag yung top 2 ring natin ay may nakalagay na top 2, number 2, at kapag meron itong coated and black coated. And sa top 2 ring natin, or second ring natin is sharp edges siya. Compare sa top ring natin ay smooth edges. So bakit nga ba smooth edges? Yun nga, dahil kaya smooth edges siya kasi siya yung unang nakaka-receive ng contact sa 4-stroke process. So dapat smooth lang yung contact ng ring na ito para smooth lang yung process ng 4-stroke edging. Then meron tayong tinatawag na oil ring. Yung sa oil ring natin is siya yung nagre-regulate ng level ng langis na pinapasok. Dahil itong sa piston natin dito sa banda dito, siya yung umahagod ng langis. So yung sa may oil ring, siya yung nagre-regulate or nagpapantay lang ng level para hindi sumobra. Dahil kapag nagsama yung gas at saka yung langis, magkakaroon ng usok. At kapag naman sharp edges yung top ring natin, magkakaroon na ng gasgasan sa ating cylinder head, sa ating piston, sa ating block, magagasgas. So dapat smooth edges lang siya para smooth lang yung contact ng 4-stroke process. So next, ating aralin yung 4-stroke cycle. So sa 4-stroke cycle, meron na tayong tinatawag na intake, compression, power, then exhaust. Then sa intake natin, mag-open yung tinatawag natin na intake valve. Intake valve open, and then yung exhaust valve natin is naka-close, and then yung piston natin ay nakababa, nasa bottom dead center. Dahil papasok na yun yung air and fuel mixture natin sa intake manifold na binuga ng ating karburador. Papunta siya sa combustion chamber. Yun ang tinatawag natin na intake, pagpasok ng air and fuel mixture. Then the next one is yung compression. Sa compression natin ay nakapasok na yung air and fuel mixture natin sa combustion chamber. Iko-compress ngayon ng piston natin from bottom dead center going to the top dead center. Then after nun, yun ang tinatawag natin na compression para magkaroon ng air pressurize. Iko-compress niya yung air and fuel mixture papunta sa top dead center. Ngayon, magkakaroon ng malakas na combustion, doon ang tinatawag natin na power. Dahil natulak ng piston yung air and fuel mixture natin papunta sa ating top dead center. Kaya ngayon, yung spark plug natin mag-i-ignite or puputok. Puputok yung air and fuel mixture natin. Ngayon, siya yung magpapababa ngayon sa ating piston papunta sa bottom dead center. Then, after nun, pataas na ulit yung ating piston at doon naman mag-o-open yung exhaust port natin at lalabas yung mga pumutok o nasunog na air and fuel mixture. So, after that, babalik na naman tayo sa first stroke, second stroke, third stroke, fourth stroke. Ulit-ulit na lang yung cycle nito. So, yun yung sa ating petrol. Spark plug ang ating ginagamit. Sa ating diesel naman, meron tayong tinatawag na fuel injector or nozzle. Then meron din tayong cam, and then yung rocker arm. Parehas lang sila sa 4-stroke engine. Ang pinagkaiba lang talaga nila is yung tinatawag natin na spark plug at saka yung fuel injector. Ngayon, papasok sa intake natin. Sa intake, mag-o-open yung intake, papasok yung air, fresh air. Fresh air lang yung papasok. And then, ang nagpagalaw dito sa ating intake valve ay yung tinatawag natin na camshaft. Yun ang trabaho ng camshaft na yung camshaft pag umikot, ipupush ng rocker arm yung intake valve natin para pumasok yung fresh air natin. Samantalang dito sa kabila, yung exhaust valve natin naka-close pa rin yan. So yun na, nag-intake yung air natin.
Sa compression natin, i-compress niya ngayon yung fresh air para magkaroon ng air pressurize papunta sa taas. So, compression pa rin. And then next, sa power, yung piston natin from bottom dead center going to the top dead center, ngayon, yung fuel injected natin, magbubuga yan. Magbubuga para ma-ignite yung air. Ma-ignite yung air sa sabog at bababa itong piston natin. Then after nun, nandito na tayo sa exhaust port. So, lalabas na ulit. Pag pataas na ulit yung, syempre dito sa power natin, binuga niya yung piston pababa kasi na-ignite, pumutok. So, bababa itong piston. Then sa exhaust port, tataas ulit. And then yung trabaho ng camshaft, iikot ulit. At yung rocker arm, itutulak niya pababa itong intake ay exhaust valve natin para lumabas yung mga nasunog na gas, nasunog na air and diesel. So, yun yung trabaho ng fuel injector, ay i-inject yung air. Magkaroon ng heat reject dito sa exhaust natin, heat rejection na dito. Diyan na lumalabas yung mga nasunog or mga pumutok na air and diesel. So, yun po ang ating tinatawag na 2-stroke engine and 4-stroke engine. So, thank you so much. I hope you understand my explanation.